Ito na mga kapatid sa Islam ang kahulugan ng verse na binasa natin na mahanap natin sa Surah At-Tawbah verse 24. Sabi ng Allah, sabihin mo, Qul in kana abaukum. Ito mga kapatid sa Islam ay pagbabala sa mga tao na mas mahal nila ang kanilang mga minamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabihin mo sa kanila, o sugo, in kana abaukum, kung ang kalagayan ng inyong mga magulang, wa abnaukum at ang inyong mga anak, wa ikhwanukum at ang inyong mga kapatid, wa azwajukum at ang inyong mga asawa, wa ashiratukum at ang inyong mga pamilya, wa amwalun iktaraftumuha at ang mga kayamanan na kinita ninyo, wa tijaratun takshana kasadaha at ang mga negosyo nyo na natatakot kayong malugi, wa masakin na tardawnaha at ang mga lugar na tinitirahan nyo na nagugustuhan nyo, ahabba ilaykum ay mas mahal nyo, mas malapit sa inyong mga puso, mas mahal ng inyong mga puso, minallahi wa rasuli kay Allah at ang kanyang sugo, wa jihadin fi sabili at ang jihad para sa landas ng Allah. Ibig sabihin ng jihad ay ang pagsisikap upang mangimbabaw ang katotohanan. So kung yun ang mas mahal niyo kay Allah at sa kanyang sugo at sa jihad fi sabilillah, mas mahal niyo ang inyong mga magulang, kaya hindi niyo nagawa ang utos ng Allah dahil hindi niyo naiwanan ang inyong mga magulang, o di kaya ang mga anak niyo, hindi kayo nakapagdasal dahil sa mga anak niyo, o di kaya ang mga kapatid niyo, di kaya ang mga asawa niyo, mga pamilya niyo, mga kayamanan niyo, mga negosyo niyo, mga tirahan niyo, mga bahay niyo. Kung ito ang mas mahal niyo kay Allah at ang kanyang sugo at ang jihad, ay fatarabbasu, maghintay lang kayo. Ano ang hihintayin nyo? Ito ang pagbabala ng Allah, maghintay kayo ng malapit na kaparusahan na darating sa inyo dito sa daigdig, at maghintay kayo ng kaparusahan sa kabilang buhay. Yun ang interpretation ng fatarabbasu, in-interpret ng mga interpreter sa katagang fatarabbasu. So marami po ang kulay ng mga parusa dito sa mundo. Minsan ay nagkakaroon ka na lang ng problema o sakit, o yung iniiwasan mo na baka malugi ang negosyo mo ay mas lalo nalugi dahil ipinagpalit mo sa utos ng Allah sa'yo, o di kaya ang iniiwasan mo na anak mo na baka magkasakit kaya hindi mo naiwan hanggang sa hindi mo nagawa ang utos ng Allah sa'yo, maaari mas lalo pa siyang magkaroon ng sakit o ganito ganyan. So yun ang madali o di kaya malapit na kaparusahan na sinabi ng Allah na hintayin lang nyo. Hintayin lang nyo hatta ya'ti Allahu bi amri, hanggang sa maghatol ang Allah sa inyo. Darating ang kanyang desisyon para sa inyo. Wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Ang Allah ay hindi niya papatnubayan ang mga taong mga fasiqin. Ibig sabihin po ng mga fasiqin ay ang mga taong alam nila ang daan, subalit hindi sila dumadaan sa tamang daan. Alam nila ang tama na tama, subalit hindi nila ginagawa. Alam nila ang mali na mali, subalit ginagawa pa rin nila. Yun ang ibig sabihin ng mga fasiqin. Pag yun ang kalagayan ng tao, ay hindi sila papatnubayan ng Allah. Kasi hindi naman sa nagkakasala sila dahil hindi nila alam, kundi sinasadya nila na gawin nila ang kasalanan. Wala silang pakialam na magalit ang Allah sa kanila. Wala silang pakialam na masagasaan nila ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala silang pakialam na tinitingnan sila ng Allah at ginagawa nila ang ikinagagalit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hindi sila papatnubayan ng Allah. Punta tayo mga kapatid sa Islam sa pangatlong uri ng pagmamahal na al-mahabba li ajlid dunya. Ang pagmamahal na ang purpose sa kanya ay ang mundo, personal interest, na yun ang karamihan sa katotohanan mga kapatid. Sa katotohanan ay ito ang marami. Maraming nagmamahalan na ang dahilan ay dahil sa negosyo,
dahil sa trabaho, dahil sa mga personal interest na makamundong bagay. So, ano ang kalagayan nito o ano ang hatol nito sa Islam, mga kapatid sa Islam? Ito po ay napakamiligro niya. Napakamiligro ng pagmamahalan na ito, na yun ang sinabi natin na ito ang karamihan na pagmamahalan. Kahit na hindi Muslim ang tao, kahit na hindi Muslim ang tao, pag may mabuti, pag may makuha kang kabutihan sa kanya, ay makikita natin ang mga tao na mahal nila. Kahit naman relihiyoso ang tao, pag wala silang makukuhang kabutihan, ay makikita mo ang mga tao na hindi nila pinapansin, hindi nila mahal. Na kung tutuusin, ay obligado sa atin na mahalin natin ang mga tao na minamahal ng Allah, at kagalitan ng mga puso natin ang mga taong galit ang Allah sa kanila. Yun ay haligi ng pananampalataya natin na tinatawag na al-wala wal-bara. Al-wala wal-bara, ang paniniwala kay Allah ay hindi yan mawala. Ang sinumang mga taong mahal ng Allah ay obligado sa atin na mahalin natin sila kahit na hindi sila mga mayaman. Ang mga tao naman na sinasalungat nila ang batas ng Allah ay obligado sa atin na kagalitan sila ng ating mga puso. So, ang nakakalungkot po ay nagkakasalungatan sa karamihan sa mga tao, na kung saan nila mahanap ang matamis ay yun ang minamahal nila, kahit na ang nararapat ay kagalitan nila. Sinabi ng Allah, kinukwento niya sa atin sa banal na Quran ang mga taong nagmahalan dito sa mundo. Sinabi niya, إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. Pagdating na nila sa kabilang buhay, na mag-iwas ang mga taong sinunod nila. Sino ang iiwasan nila? Ang iiwasan po nila ay ang kanilang mga followers. Iiwasan na nila ang kanilang mga followers. Wara'aul adab, at makita na nila ang kaparusahan. Wataqatta'at bihimul asbab, at mawalaan na sila ng pag-asa. Kasi mga kapatid sa Islam, sa kabilang buhay ay walang piyansa. Walang piyansa. Sino man ang nararapat na parusahan ng Allah, sino ang paparusahan ng Allah? Siyempre yung mga hindi nakinig sa Kanya, hindi naniwala sa Kanya, hindi naniwala sa Kanyang mga sugo, ginawa nila ang gusto nila kahit labag sa batas ng Allah, ayun ay hindi free, na walang parusa. Napakalaki ang kaparusahan niyan sa kabilang buhay. Maraming tao na nagmahalan dito kahit na ayaw ng Allah. Ang practice ng leader niya, ang practice ng grupo niya ay sumunod pa rin siya. Dahil ang sinusunod niya, ang mahalaga sa kanya ay kung ano ang ikinakatuwa ng kanyang leader o kanyang grupo o kanyang relihiyon, kahit na alam niyang mali. So pagdating sa kabilang buhay ay anong gagawin ng mga leaders? Ang gagawin nila ay tabarra alladhina tubi'u. Iiwas sa kanila ang mga sinunod nila. Iiwas din sila, sabi nila wala na kaming maitulong sa inyo. Na kung tutuusin, ayun ang napakahalagang oras na kailangan ng kanilang mga followers, ang kanilang suporta, ang kanilang tulong. Kasi nandyan na ang nandyan na ang adab. Nakita na nila ang kaparusahan. So wala silang maitulong, kasi yun ang katotohanan, na wala silang hawak na tulong. Hindi nila kayang tulungan ang mga followers nila, hindi nila kayang iligtas. So kaya habang maaga pa na may buhay pa tayo mga kapatid sa Islam, ay ina-aware tayo ng Allah na ito ang mangyayari. Kaya wag po natin ipagpalit kay Allah ang mga leaders natin, ang mga grupo natin. Wag natin ipagpalit sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Although na pwede naman tayo magkaroon ng mga grupo-grupo, o pwede tayo mag-follow ng kung sino ang ipa-follow natin, pero pag masasagastaan niya ang batas ng Allah,
ay pipiliin natin ang batas ng Allah kahit sino paman ang na sumama ang kanyang loob. Kahit sino paman ang nagalit sa atin ay pipiliin natin ang ikakatuwa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi pagdating natin sa kabilang buhay, iiwasan din nila tayo. Mahanap po natin yan sa Suratul Baqarah verse 166. Punta tayo mga kapatid sa Islam sa mahabba ash-shirkiyah. Al-mahabba ash-shirkiyah, yung pagmamahal na may katambal doon ang Allah subhanahu wa ta'ala. So ito po ay pagmamahal ng tao sa kapwa niyang tao, tulad ng pagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Parehas lang kung ang minamahal mo ay mabuting tao o di kaya masamang tao. Tulad na, ano ang halimbawa niya? Ang halimbawa po nito ay ang mga taong minamahal nila ang mga libingan. Paano nila minamahal ang mga libingan? Sinasamba nila ang mga nakalibing doon. Ito ay hindi pa marami ang nakikita natin sa Pilipinas, pero may oras na darating ito sa atin. Sana hindi ito lumawak sa atin sa Pilipinas. Ito ay pangangaral ng mga ligaw na sikta na ang itinatanim nilang pananampalataya sa mga tao ay may baraka, may relasyon ang nakalibing doon sa libingan kay Allah, na kaya niyang ihatid ang panalangin kay Allah. Kaya sinasamba nila pag mayroon silang sakit ay doon sila humihingi ng gamot na pagalingin mo ako, pagalingin mo ang anak ko. Humihingi din ng anak, yung hindi magkakaanak. So doon sila lumalapit sa mga libingan na yan. So yun ang tinatawag na mahabba ash-shirkiyah. Tulad din po ito ng mga Christian na mahal nila si Jesus as a God. So ang tawag doon ay mahabba ash-shirkiyah, pagmamahal na pagtatambal kay Allah na napakalaki ang kasalanan nito. Sino man ang mamatay na napapaloob sa shirk, pagtatambal kay Allah, na kabilang sa mga uri ng pagtatambal kay Allah, ang mahalin mo ang minamahal mo ng tulad ng pagmamahal mo kay Allah subhanahu wa ta'ala, na ang pagmamahal na ito ang tutulak sa iyo upang mahalin siya ay may pangarap ka sa kanya o may hinihiling ka sa kanya na alam mo na walang makakagawa sa pangarap mo na yan maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad ng pagpagaling sa sakit, walang makakapagpagaling sa sakit kundi ang Allah. Tulad ng pagkaroon ng anak, na walang magbibigay sa'yo ng anak kundi ang Allah. So ginagawa nilang tulay ang mga sinasamba nila, na ang paniniwala nila doon ay may maidulot na mabuti at may maidulot na masama. So yun ay lahat mahabba ash-shirkiyah. Hindi lang maliit na shirk kundi malaking shirk. Ano ang hatol ng malaking shirk? Ang hatol po ng malaking shirk ay hindi ipapatawad ng Allah sa tao. Lahat ng kasalanan ay maaari maipatawad ng Allah sa taong nais niyang patawarin. Subalit ang shirk, ang malaking shirk, malaking pagtambal kay Allah, tulad ng dinidiscuss natin, ay hindi yan maipatawad ng Allah. Pangalawang kaparusahan ng pagtambal kay Allah ay forever ang tao sa impyerno. Pangatlo ay walang pag-asa na makapasok sa paraiso. Pang-apat ay nasira ang lahat ng naunang mabuting gawa niya. So ganyan po kamiligro ang shirk, ang pagtambal kay Allah, o pagbigay ng kahati sa mga espesyalist ng Allah na siya lamang ang pwede gumawa doon o magbigay doon. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. Surah Al-Baqarah verse 165. Sabi ng Allah, kabilang sa mga tao ang mga taong kumukuha o kumikilala ng Diyos na maliban kay Allah. Kumikilala sila ng mga
Diyos na maliban kay Allah na dinidiyos nila, na minamahal nila tulad ng pagmamahal kay Allah. So ano ang ibig sabihin ng verse na ito? Ikinukwento po ng Allah sa atin ang practice ng mga hindi Muslim, ang practice ng mga nagtatambal kay Allah na tinatawag sa Quran na mga mushrik. Alam ng Allah ang ginagawa nila, subalit pinapabayaan lang niya sila kasi ayaw naman nila makinig. Sinuguan sila ng sugo, hindi sila nakinig. So ipinagpapatuloy ng mga scholars natin ang katuruan ng mga sugo na yun, ang Quran at Hadith, hindi naman sila makinig. So pinabayaan na lang niya sila. Walladina amanu, ayon naman sa silang mga mananampalataya kay Allah ay mas mapagmahal sila kay Allah. Although na ang mga hindi mananampalataya kay Allah na kumikilala ng ibang Diyos ay mahal nila ang Diyos nila, subalit hindi nila maunahan ang pagmamahal ng mga mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ang witness o nag-witness ang Allah sa mga mananampalataya na tunay na mahal nila ang Allah subhanahu wa ta'ala higit pa sa pagmamahal ng mga hindi Muslim sa kanilang mga dinidiyos. Nabasa rin po natin ito sa mga lecture natin tungkol sa talakayan na ito. Walau yara alladhina zalamu, kung makita lang ng mga taong makasalanan, kung makita lang nila, pag nakita na nila ang kaparusahan, na makita nila na tunay na ang kapangyarihan lahat-lahat ay hawak ng Allah. Ibig sabihin, walang hawak ang kanilang mga kinilalang Diyos. Walang hawak, kahit konting katiting ay wala silang hawak na kapangyarihan. Kaya hindi niya sila mailigtas, hindi niya sila matulungan sa kabilang buhay. Wa annallaha syadidul adab, at ang Allah ay napakasakit niya magparusa. Sobra-sobra ang sakit ng pagparusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sino ang paparusahan niya? Ang mga nagtambal sa kanya, ang mga hindi nakinig sa kanya. Kaya mga kapatid sa Islam, dalangin natin kay Allah na ilayo niya tayo sa mga pagtambal. Yun ang dahilan kung bakit obligado sa Muslim na mag-aral habang may buhay, dahil maaari napapaloob sa malaking shirk ang tao na hindi niya namamalayan. At ipinagdadasal din po natin kay Allah na ang mga kababayan natin na lulunod pa, namumuhay pa sa pagkabulag sa katotohanan, ay sana ipakita ng Allah sa kanila ang katotohanan at maging kasama natin sila sa bakuran ng pananampalataya kay Allah, upang sa ganun ay makaligtas sila sa kaparusahan sa kabilang buhay at magkaisa tayo sa paraiso ng Allah. Dito lang mang po tayo hanggan. Maraming salamat sa inyong lahat. Biyayaan na kayo ng Allah sa inyong pakikinig. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.